Ang nakaraan. Labis na dismaya itong si Mr. Alvarez sa pagkawala ng taong naging dahilan para bumalik ang kanyang tiwala sa kumpanya ni Mr. Larry. Binalaan niya itong si Mr. Larry kung hindi nito ibabalik ang lalaking iyon ay atras siya. Kaya naman napilitan na lamang itong si Mr. Larry na muling pabalikin sa kumpanya itong si Rafael. Pero nabigay din ito ng babala sa kanyang anak na iwasan niya ang lalaking iyon. Dahil alam ni Nicole ang apartment ni Rafael, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Nagtungo na ito sa apartment. Magandang araw po sa inyo, Nay Melody. Nariyan ba si Rafael? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, ikaw pala, Ma'am Nicole. Tuloy po kayo. Tatawagin ko muna si Rafael, ha? Anak, narito si Ma'am Nicole. Gusto ko niyang makausap. Ma'am, ano po ang sadya niyo rito? Alam niyo naman siguro hindi ba na hindi na ako magpasok kay Mr. Larry? Rafael, kaya nga ako narito ngayon, pinapatawag ka ni Dad. Gusto kanyang bumalik sa opisina. Para ano pa, ma'am? Saktan niya damdamin ko dahil basta ganito ang kalagayan ko? Hindi naman siguro ganun, Rafael. Please, bumalik ka na sa opisina. Nakikiusap ako. Sige na nga, Ma'am Nicole. Alang-alang din sa'yo. Alam ko namang pinakausapan ka niya, di ba? Maraming salamat nga pala, Rafael, ha? Bukas asahan kita doon. Napayok ko na lamang ang binata samantalang natapos ng kanilang pag-uusap ay muli na itong umuwi si Nicole. Kinabukasan maaga nagising si Rafael para sa muling pagpasok sa trabaho. Pagpasok niya muli sa entrance ng gusali ay hindi na siya hinarangan ng gwardya. Alam na nilang pinabalik na ito. Pagdating nila sa 5th floor, naroon na nga ang lahat. Tama lamang kanyang dating ng binata para magsimula ang kanilang panibagong meeting kasama ng mga investors na hindi nakadalo noong nakaraan. Isa na rito si Mr. Alvarez. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Nais ko lang pakilala sa inyong lahat, lalo na kay Mr. Alvarez. Mr. Alvarez, ito nga pala si Rafael Bonifacio, one of our best employee. Sad naman itong si Larry sa lahat. Totoo nga pala sinabi nila, nakaiba ang iyong kondisyon. Mr. Rafael, but all of this, I congratulate you dahil magaling ka. I just want to say something. Gusto ko lang malaman kung may mga magulang ka pa na siyang kasama mo sa pamamahay niyo. Oo, Mr. Alvarez. Niren pa ang nanay Melody ko na siyang naging kagapay ko mula noong bata pa ako hanggang ngayon. At malaki ang pasalamat ko sa kanya. How about your father? Mr. Alvarez, ever since in my life, I never experienced just like other people having their complete family. He abandoned us because of my physical condition. Pero dahil kay nanay, nagpapasalamat ako sa kanya. Well, that's a good decision, Mr. Bonifacio. Hindi hadlang ang kapansanan para makamit mo ang pangarap sa buhay. Natutuwa ako sa iyo dahil hindi ka sumuko sa buhay mo. Mr. Larry, gaya na pinangako ko sa iyo, itutuloy ko pa rin ang shares ko sa kumpanya. Matapos na kanilang special na meeting, umalis na itong si Mr. Alvarez habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Hindi niya malimutan ang sinabi ng binata sa kanya na iniwan silang mag-ina noong bata pa lamang ito. Maraming salamat, Mr. Bonifacio, ha, sa pagtungo dito. Ayos lamang yun, Ma'am Nicole. Kailangan ko rin naman talagang trabahong ito, hindi ba? Para naman matulungan ko ang nanay ko. Rafael, Nicole, o siya, back to work. Nagpatuloy na sila sa kanilang trabaho, ngunit hindi talaga may iwasang may taong gustong sirain ang kapwa. Dad, akala ko ba pinalayas niya ang lalaking yan? Hindi siya nabagay sa kumpanya natin. Ano man tulong ng isang lumpo? Ricky, alam ko ang ginagawa ko, hayaan mo lang. May araw din ang lalaking yan. Abor siya ngayon dahil kay Mr. Alvarez. Pero once na hindi maganda ang kanyang performance, hindi na siya makabalik pa sa kumpanya. Sige Dad, maghintay ako sa araw na yon. Natapos na naman ang buong araw ni Rafael. Masaya itong lumabas ng kumpanya. Dala-dala ang balita sa kanyang ina na muna ito makapasok. Kumusta anak? Nakapasok na ba ulit sa kumpanya nyo? Oo Nay, maraming salamat kay Mr. Alvarez dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng isa pang chance. Mr. Alvarez? Bakit Nay? Kilala niyo ba siya? Parang may naalala ko anak na si George Alvarez. Nay, bakit niyo siya kilala? Anak, magkatulad sila ng pangalan. Gaya ng sabi ko sa iyo noon, hindi solusyon ang iyong ama. Isang nagagalang George Alvarez ang kumuha ng pagkababae ko pero sa huli, umalis pa rin kami ng mansyon. Nay, paano kung ang lalaking iyon siya ang tatay ko? Hindi pa tayo nakasigurado anak. Basta, ang natandaan ko lamang, George Alvarez ang kanyang buong pangalan. Lumipas ng ilang linggo dahil day off ng binata ay niyaya niya
ang ina para mamasyal sa mall. Ito ang unang beses na bigyan nila ng panahon ang bawat isa. Bagamat nasa wheelchair tong si Rafael, nagsumikap ito sa kanyang sarili na hindi umasa sa kanyang ina sa pagpapakilos ng wheelchair. Ngunit hindi nila napansin na nasa lubong pala nila sa mall si Mr. Alvarez. Mag-isa lamang itong namasyal. Sir Alvarez? Anong ginagawa mo dito? Ako? Gusto ko lang magpahinga. Sandali lang. Melody Bonifacio? Ikaw nga. Tama ang hinala ko. George, ako nga. Siya bang anak mo, Melody? Si Rafael? George, anak ko, anak mo rin siya. Siya ang naging bunga noong gabing iyon. Sinasabi ko na nga ba, siya ang anak ko. Pero bakit kayo umalis sa mansyon? Di sana hindi naging ganito ang sitwasyon ni Rafael. George, ikaw nga ang hindi iparamdam sa akin. Kaya umalis na lamang ako. Hindi ba? Ayaw mo maniwala na may nangyari sa ating dalawa noon? Pasensya ka na, Melody. Alam kong nasaktan kita noon. Pero ang totoo, mahal naman talaga kita. Ayaw ko lamang malaman ng mga magulang ko na pumatol ako sa kasambahay. Baka yun pa ang maging dahilan para hindi nila mabigay sa akin ang kayamanan ko. Pero mula noong umalis kayo, walang araw na lagi kitang hinahanap. Iniisip na kinumusta kita. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sana ay patawarin mo ako. Alam ko namang malalim talaga ang sugat na iniwan ko sa inyo. Pero Melody, humingi ako sa inyo ng paumanhin. Sana patawarin mo ako. Babawi ako sa inyo, lalo na sa anak ko. Gagawin ko ang lahat para muli siya makalakad. Mayroon akong kakilalang doktor sa ibang bansa. Baka may pagkataon pang makalakad siyang muli sa Rafael. Sir Alvarez, hindi ko na inasahan na makalakad pa ako. Ang malaga sa akin ngayon ay maging buo ang pamilya ko. Hindi anak, gagawin ko pa rin lahat na muhay ka ng katulad ng isang normal na tao. Pero sir, may trabaho po akong dapat tapusin. Rafael, sana pahintulutan mo akong tawagin kitang anak. Walang problema sa akin kahit hindi mo na magtrabaho. Ako nang bahala sa inyo. Sa sunod na mga linggo, pupunta tayo sa ibang bansa. I'm gonna assure you na makalakad ka pang muli. Magtiwala ka na at manalig. Ilang araw ang lumipas. Hindi muna pumasok sa trabaho itong si Rafael bagkus naghanda ito para sa kanilang flight patungo sa ibang bansa kasama ng kanyang ina. Samantalang hindi naman matiis ni Nicole na hindi makita itong si Rafael. Kaya sa araw ding iyon ay nagtungo ito sa apartment para kausapin ang binata ngunit walang Rafael ang nabutan sa bahay. Manong, pwede bang magtanong sa inyo? Nasaan nga pala yung nakatira sa apartment na ito? Nako miss, hindi ko alam pero sa pagkakaalam ko lamang ngayon ay halos mag-isang linggo na silang wala dyan. Ganun ba Manong? Maraming salamat po. Labis na rin na pag-alala ni Nicole sa lalaki dahil sa tuwing tinatawagan niya ito ay laging out coverage. Nicole, nasaan ang lalaking pinagmalaki mo? Ilang linggo na siyang hindi pumapasok. Kapag nalaman to ni Mr. Alvarez, paniguradong magbabago ang trato nito sa kanya. Huwag siyang kampante dahil ba kay Mr. Alvarez muna siyang nakapasok dito sa kumpanya ko? Dad, hindi ko alam kung nasaan si Rafael hanggang ngayon kasi wala siyang pasabi sa akin. Nicole, sa oras na bumalik ang lalaking iyon? Nicole, sa oras na bumalik ang lalaking iyon, hindi ko na siya bibigyan pa ng pagkakataon. Magalit man sa akin si Mr. Alvarez. Paano kung siya ang makatuklas nito? Samantalang sa ibang bansa naman ay nakarating ng matiwasay ang pamilya. Agad silang nagtungo sa kanilang doktor ni Mr. Alvarez. Sinuri na mabuti ng mga veteranong doktor kung may pag-asa pa itong makakalakad. Dr. Wilson, anong balita? Mr. Alvarez, medyo hindi natin masasabi kung totally bang makalakad pa ang muli si Rafael. Pero gagawin namin ang lahat. Dr. Wilson, magbibigay ako ng malaking halaga. Uli lang siya makalakad, ang anak ko. Matapos na masusing pag-aaral, napag-alaman ng pamilya na 60% na pwede pa itong makakalakad. Sabi ko naman sa iyo anak pwede ka pang makalakad. Sana lang tay, maging successful ang operation ko. Anak, huwag kang mag-alala, makalakad ka pa rin. Nilakasan na lamang ni Rafael ang loob. Wala namang imposible na muli siyang makalakad. Hello Mr. Alvarez? Kumusta? Ilang buwan na kang hindi naparamdam sa amin sa kumpanya ko. Mr. Larry, alam mo naman di ba na abala din ako sa ibang negosyo? Siya nga pala. Kumusta ang shares ko dyan? So far Mr. Alvarez, ayos lang. Mabuti naman kung ganun. Sunod na mga buwan, babalik ako. Ibenta ko ng shares ko sa ibang tao. Mr. Alvarez, huwag ka namang magbiro ng ganyan no. Mr. Larry, hindi ako nabibiro.
Ano kayang dahilan ni Mr. Alvarez kung bakit niya ipagbili ang kanyang shares? Ano kaya ang mga mangyayari ngayon sa kumpanya kapag ituloy ni Mr. Alvarez ang kanyang balak? Kaya mga kaibigan, atin pong pagkaabangan ang mas tumitindi pang eksena sa buhay ni Rafael at Nicole. Abangan po natin ang ating part 5. Keep safe always mga kaibigan. Maraming salamat. Abangan natin ang ating part 5.